Isda. Oh, yan. Ay, isda. Si Bibar. Meron akong kahilingan kay Senator Jaime Marcos. Senator Jaime Marcos, alam ko mahirap mamangka sa dalawang ilog eh. Namamangka ka sa dalawang ilog, mahirap timbakin talaga yun. Bakit? Ha? Alam ko na tumatanaw ka ng utang na loob kay Sara Duterte sa mga Duterte. Dahil kung hindi sa mga Duterte, hindi na makabalik sa Malacanang. Kaya lang pinlano ninyo yun. Bistak tayo, narap po tayo sa bistak. Bistak, idol. Idol talaga. Ang ginawa ninyong plano, makipag-alyansa kayo sa mga Duterte, para makabalik kayo sa Malacanang, dahil alam ninyo, ang mga Duterte ay napakalakas ang kanilang dating sa mga taong mamamayan. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang ratings ni ating Tatay Digong at kay Sara Duterte. Mataas yun. Kaya ang ginawa ninyo, naplano kayo kung paano ninyo ilubog sa pumunoy si BP Sara. Yun ang plano ninyo. Ngayon, ang unang pakupo pa lang ni ninyo diyan sa Congress, ito si House Leader na to na si Martin Romualdez. Yung Palos-los. Ang ginawa kagad nito nag-meeting kagad sila Nag-meeting kagad sila kung paano nila ang gagawin, kung paano siya kagad makaupo kagad para maging Prime Minister siya Yun. Ang ginawa niya, nag-meeting sila diyan sa bahay ni Romualdez. Ito si Onyati, nung nag-hearing sila, yung Onyati ko, kunyari po nagkabulol-bulol na tinatanong siya kung anong bahay, kaninong bahay. Tinatanong sila yung Senator Amy kung kaninong bahay yung kanilang pimitingan. Hindi makasagot. Hindi malalaman kung hindi pa pinipwede si Jaime Marcos na ang bahay na pinimitigan ninyo ay si Romualdez Marcos. Gusto nyo kasi lagi iniligtas si Romualdez Marcos kasi ayaw ninyo kasi mabisto. Yung milyon-milyon na binibigay at pinapasak sa inyo. Ngayon ganito yun. Punta tayo kay Senator Jaime, please. Senator Jaime, may pagkausap kami sa iyo. Alam mo naman, Senator Jaime, na ikaw nahirapan ka sa pamamangka sa dalawang ilog, Kasi may kasabihan tayo na blood is thicker than water. Siyempre, kapatid mo kasi yung Bongbong Marcos. Pero alam ko, Senator Jaime, na alam mo kung ano ang bisyo at pinagawa ng kapatid mo na si Bongbong Marcos. Hindi ko lang alam kung ikaw hindi kasali. Bagay, naniwala kami na hindi ka kasali doon sa bisyo ni Bongbong Marcos. Alam mo. Ngayon, ang dami ng akusasyon sa kanya dahil doon sa droga. Pakiusap ko sa'yo, Madam Jaime Marcos, para babawi ko lang. Alam mo kaya binuto namin si Bongbong Marcos? Hindi namin siya binuto. Ako mismo hindi ko siya binuto. Isa ako sa bumuto sa kanya. Pero hindi ko siya binuto dahil sa pangako niya na gawin ng 20 pesos ang bigas. Yan ay next to impossible yung mahirap gawin yun. Kahit simpleng tao lang mag-isip doon. Hindi mangyayari yun, PBA Marcos. Para mo lang mabulag mo yung mga tao na walang concern sa nangyayari sa mundo natin ngayon, pinangakuan mo para butuhin ka doon sa mga mahirap na mga tao na sa Ilaya na pinangakuan mo na gagawin mo 20 pesos ang per kilo ng bigas. Imposible. Pero hindi kita binuto doon. Bakit ako kasama doon sa 31 million kung 31 million man? Sabi nga ni Glenn Chong hindi naman 31 million talaga ang boto na nakuha mo Ninakaw mo na yun, dagdag bawas yun okay. Isa ako sa nabulo dito sa 31 million na bumuto sa iyo, Bongbong Marcos. Bakit ako bumuto sa iyo? Bumuto ako sa iyo dahil iniisip namin, dahil nakapag-alyansa ka sa mga Duterte, ang iniisip namin na kung ano ang project, kung ano ang during the time of PRRD, dapat ang aming akala na ibang patuloy nyo ang ginawa nyo, ang gagawin nyo. Kaya ka binuto namin, kaya nandiyan ka ngayon. Ngayon, nung makaupo na kayo, ang una nyo kaagad na ginawa, nagplano kaagad kayo kung paano ninyo ilubog sa Pumunoy ang mga Duterte. Bakit? Sa kapanahon kasi ngayon, alam namin lahat na nasa mga gobyerno, lahat ng mga agencies ng gobyerno, kung ano mga agency ng gobyerno na yun, mapasa hukuman man, masa media man ngayon, mga dito ka mga media, mga mainstream ngayon, alam ko. Pati mga pare ngayon na nahimik sila yung unang mga kreito ko nung panahon ni Marcos
lahat na lang ng mga akusa na ginawa sa iyo, magnanakaw, Marxism, o ano-ano pang ginawa sa inyo, nandiyan ang pare. Nung mag-igsawan doon sa kay Marcos doon, sinuportahan kayo mga father, pinatawagan ko kayo, no? Ngayon, bakit nanahimik kayo? Ngayon, ito, tutuloy ko yung kay mamaya nung kaysa pa mga pare. Itutuloy ko yung kay Amy Marcos. Sana mapanood mo to, Madam Amy, no? Ito lang masasabi ko sa iyo. Alam ko na marami kayong kamag-anak na mga Marcoses. Alam ko na marami rin sa mga Marcos na mag-anak ninyo. Hindi katulad nitong presidente, mga kapatid mo na si Bongbong Marcos, ay sobra na yata ng kapal ng mukha. Ganun siguro talaga pagkabangag ng tao, no? Hindi na tinatabla ng hiyay, no? Ngayon, para hindi naman madamay ang pamilya nyo, Madam Amy Marcos, marami kayong kamag-anak ng mga Marcoses. Si Lisa, maraming Aranita dyan, maraming Romualdez na mga bababait dyan. Alam ko yung mga ginagawa nyo ngayon, alam nila yun. Labag din sa kalooban nila yung ginagawa ninyo. Ang masasabi lang namin sa iyo, itong mga nagtitipo ng mga tao ngayon bakit kami na dito, ang pakiusap na namin sa iyo, Amy Marcos, pwede ba? Para ma-save ninyo yung kahiyan ninyo, kung ito paano kunting kahiyan na hindi madamay ang pamilya ninyo. Pwede bang pakiusapan mo o advice mo yung kapatid mo na mag-resign na? Istiplaw na! Now na! Bakit po? Sobrang kahiyan na yung ginagawa eh. Para kung isa-isahin natin, ang daming akusasyon sa kanya na hindi niya nasasagot. Maraming akusa sa kanya na hindi ninyo pinapaliwanag kung totoo ba o hindi. Unang-unang akusasyon, si Marcos, ikaw, BBM, kapatid mo ay ni Marcos. Kapatid mo yan, Marcos yan eh. Inakusahan na gumagamit ng droga o pulburon. Mayroong inilabas si Maharlika na video na iyon ay bago niya inilabas, pina-authenticate niya muna doon sa scientist na gano'n kung yun ba ay legit talaga, no? Kung yun ay authenticated talaga. Bago niya nilabas yun, pina-authenticate niya muna. Dalawa yun, hindi lang isa. Dalawa yun, alam ko. Mahal din ang bayan no, kung authenticate nun. Bago niya nilabas yung video na yun, nung inilabas yung video na yun ngayon sa publiko, nakita na ng mga tao. Anong unang komento ni Gail Giri, ito si Abalos. Fake daw yun. AI daw yun na deepfake daw yun. Ni hindi man lang muna binirify o pina-authenticate kung totoo original ba talaga yung pinakita ni ano. Nag-deny kagad pati ito si, alam mo, mga abogado ko naman to, tinatapla abogado si Abalos eh, at ito si Remulla, no? Iyon ang kanilang comment eh. Deep fake daw, deep fake. AI daw yun. Ibig sabihin, mas matalino pa sa inyo si Maharlika. Kasi bago inilabas ni Maharlika yung video na yon na nagsisingot si BBM, pina-authenticate niya muna. Sigurado niya muna, bago niya nalabas, ay original yung kanyang inilabas na video. Ngayon, lumabas yung video na yon, lumabas si Morales. Pinatawag sa hearing si Morales. Si Morales nagsasabi ng totoo dahil mayroon siyang operasyon doon sa kondominyo ni Maricel Soriano. Tinawagan sila ni Ochoa, na kasama sa law office ni Lisa Tanas. Nakutsaba niya, panahon pa yan ni Ninoy Aquino. Tinawagan nila ang operasyon na yon na para i-operate si Bongbong Marcos doon sa kondominyo ni Maricel Soriano. Pinatigil, pina-stop yun. Pinatawag doon sa hearing, ang daming na-involve doon. Nandoon si Lisa Satanas na maliwanag na na-involve ang pangalan ni Lisa doon na pwedeng ipagorgor. Pinausap nila doon si Morales na kung pwede, no, ano niya yung kanyang mga ano niya doon, i-retract niya yung kanyang mga ano doon sa ano, kasi pwede kang babayaran, pwede kang mag-travel, o pwede kang patayin kung ano man, pwede kang sagasaan, pwede kang ano. So tingnan niyo yan sino yung isang na-import dito na Lagong Bombay yata? Si Kumar.
bakit hindi nyo pinatawag si Kumar? Ha? Bakit nung makita nyo nagdahilan siya na sa ospital siya, ha? Tapos, sinabi ni Kumar ospital yun, sinabihan nyo pa na pahinga ka na lang dyan. Si Maripel masama, binigyan nyo ng magandang, very important na ano. Pero nung si Attorney Lopez, nakita ninyo halos mamatay na doon, dadalhin sa ano, gusto nyo pa ipakulong doon sa correctional, di ba? Hindi ba maliwanag yun na unfair yun, one-sided ba sa ginawa ninyo? Eh hindi nyo kayo magbubulang ng tao eh. Alam na namin kung ano nangyayari dyan. Marcos, please lang, kung mayroon ka pa kayong kunting kahiyan, bago kayo lumubog sa kumunoy, sa kahiyan, please lang, isip mo yung kahiyan ninyo. At paisa mo na si kapatid mo na immediately asap kailangan mag-resign siya ngayon din. Dahil yun ang inihiling ngayon ng mga tao na nandito ngayon sa ITSA. Kailangan mag-resign siya. Dahil bakit po? Nakikita ko ng mga tao ngayon. Bakit kami nandito ngayon? Senior na ako. Nandito ako sa ITSA, nakikisama dito. Kung saan pa nagagaling ito mga nandito. Galing sa Mindanao, may galing doon sa Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pumunta lang dito. Ako taga Manila lang. Hindi ako sasali, hanggang sa panood lang ako. Na pag nanonood ako, ay gusto kong, alam mo, pag pinanood ko, itong mga kongreso na nasa Quadcom na to, lalo na to si Chong, at saka to si, wala nang alam kundi, inside of content yung resource person, si Paduano, no? Alam mo, pag pinanood ko, gusto kong lapitan doon at patukan eh, talaga sa totoo lang. Alam mo kasi ito kayo, tinatawag kayo mga legislator eh, di ba? In aid of legislation, dapat kung tumawag kayo ng mga may kaso, may kinakaso, kung tumawag kayo ng mga resource person, imbitahan ninyo dyan, ha? Pag may nakita kayong mali, hindi ba dapat gawan nyo ng batas para hindi na maulit-ulit yung mga naman nagreklamo? At kung mayroon mang complainant, hindi ba mayroon tayong tinatawag sa Constitution, under the Constitution of the Bill of Rights? Ano ba nakalagay doon sa Bill of Rights? Ha? Any accused person has the right to due process. Ha? Any accused person, presume innocent otherwise is proven guilty beyond reasonable doubt. Katulad kay Kibuloy. Pinadampot niyo, pinakulong ninyo. Wala pa naman doon, wala namang complainant na nandoon sa kaso. Ikaw rin sa Ontiveros. Kung mayroon mang complainant, bakit hindi nila sa korte? At ang korte mag-decide kung guilty ba siya o hindi. Bakit kayo ang nag-decide yan? Ikaw, Marcos, hindi ka man lang naawa sa mga member ni Kibuloy. Ha? Kung may kasalanan si Kibuloy, siya lang may kasalanan. Hindi kasama yung mga member. Hindi kasama yung mga member ni Kibuloy. Kung ano man ang kasalanan ni Kibuloy, siya lang dapat yun. Unang-una, illegal yung warrant of arrest sa pag-ano nyo kay Kibuloy yun, wala sa lugar. Kaya, hinarangan kayo, hindi kayo makakapasok. Di ba? Hinarangan kayo ng mga membro. Kasi, hindi ba mayroon naman tayong Bill of Rights? Ano ba nakalagay sa Bill of Rights? To protect the lives and liberty and property. Yun ang nakalagay sa Bill of Rights. Protektahan nila kanilang property doon. Pero pinilit ng mga pulis, kapulisan na pinadala ninyo. Wala ka man lang, Marcos, na sinasabi kung anong yun. Nasaan ang puso mo, Marcos? Nasaan ang malasakit nyo sa tao na pinangako ninyo na pagandahin ang buhay ng mga tao nung kayo pa nangangampanya? Mayroon bang malasakit yung ganyan? Na ang mga membro ni Kibuloy, doon siniwasan ko ni Paso, isa ako nanonood, nakikiusap sa iyo, Marcos, na mag-resign ka na habang niraransak yung kingdom ni Kibuloy. Si Duterte noon, sa panahon ni Duterte, pag mayroon nagrarally na mga makakaliwa, bumababa si Duterte, kinakausap yung mga nagrarally kung ano ang kanilang problema. Ikaw, Bongbong Marcos, 11 days yun, binilang ko kung ilang araw sila doon sa liwasang manipasyon na nagrarally. May mga babae doon, may mga bata, may mga tatanda, isa na rin ako doon. Dahil hindi ako makatistingin doon. Wala ka man lang sinasabi doon, na itigil nyo na yung paglansak ninyo dyan sa ano kasi kawawa yung mga tao dito nagrarally. Walang mga armas yung mga tao doon sa kingdom. Peaceful ang pagrarally, namin katulad ngayon doon sa liwasang manipasyon. Walang mga armas. Nung isang araw lang nakikita namin na mayroon doon, makakaliwa, kasama pa yung convicted na si Castro at saka itong tatlong bangag dyan sa Kongreso.
Sinamahan nila para pumunta doon sa Mindiola. May nasaktan ng mga pulis doon. Tapos wala kayong ginagawang aksyon. Kami ngayon dito na rally na peaceful magrarally dito. Ang hinihiling lang namin dito, Marcos, mag-resign ka na. Yun lang hinihiling namin. Ha? 10 truck ng kapulisan ang pinadala nyo dito. Ha? Wala namang mga armas mga tao dito. Ang amin lang dito hinihiling, yung aming saloobin sa nakikita namin ngayon. Ang aming pagkabat kami nandito ngayon, may mga senior dito, may mga bata, may mga lata dito na nandito na. Ha? Bakit kami nandito? Kasi nakita namin ngayon, ano na lang ang kinabukasan ng aming mga apo, next generation. Kung ganitong sistema ng pamulang ng mga kabataan ngayon. Alam ko maitim na, alam ko na maitim, alam ko maitim ang balak ninyo, di ba? Ang balak ninyo, kaya kayo nag-people's initiative, nagpapirma kayo, bakit? 1/3 lang kasi ng sabutante. We have 68 million voters sa Pilipinas. 1/3 doon lang makuha ninyo, ibig sabihin, pasok na ikaw, Martin, magiging Prime Minister ka. After 6 years, gagawin yung presidente si Sandro Marcos. Yun ang plano ninyo na maliwanag kasi binagpipis mo yan Lisa Marcos, na anak daw ko rin ito, I will make you a president someday. So hindi pa pwede siya ngayon, at the age of 36, eksakto yan. Kasi alam nyo, masasabi lang namin ngayon nandito kayo, kung may awa ka kayo, Marcos, itusan ako sa iyo. Please lang, alam-alam sa kapakanan ng mga tao. Yung 32 million na bumuto sa Nagpipizarra, lahat yan na mga 32 million na ngayon siguro nadagdagan pa. Yun dapat ang tingnan ninyong majority. Huwag yung tingnan yan. Kasi nakikita ko sa 100 mo, mahigit 100 million Pilipino. Nakikita ko dito, 80% kayo ng Pilipino ay ayaw na sa inyo, Marcos. Ayaw na sa inyo. Huwag yung pilitin. Alam ninyong hindi kayo mananalo kasi pagdating ng botohan sigurado ko kung makarating pa kayo ng botohan. Pero kung makarating ba kayo ng botohan sa 2028, siguraduhin ko sa inyo na ang panalo nyo na lang kung gayain ninyo ang pumilik. Alam ko, plano kayo. Pero tandaan niyo to, na kung manalo man kayo sa eleksyon dahil sa pandadaya, ito mga tao nagtitipon dito ngayon, hindi titigil to sa pagrarally. Tandaan niyo yan. Dahil hindi kami papayag na mamumuno ang mga namumuno sa ating bansang Pilipinas na mga bangag. Tama! Ayaw namin ng bangag! Bakit hindi namin masasabi na bangag kayo? Bakit hindi namin masasabi na bangag kayo? Ang ginagawa nyo kasi kitang-kita di ba? May kasabihan kayo Action speaks louder than words Yung action ninyo kitang-kita na talaga Kung matino kayo, makikita kung matino kayo, hindi kayo ng action ninyo Kumagin mo yan mamimigay si Tambaluslos doon ang mga ayuda doon sa mga lugar na wala namang napinsala. Doon sa may mga bahan na napinsala, hindi nabigay. Pangalawa, kung talagang mamimigay ka ng ayuda, Tambaluslos, bigyan mo lahat yung 60 million na Pilipino na naghihirap. Huwag yung ilan-ilan lang. Di ba? One-sided yung ginagawa mo bakit? Yung binibigyan mo ba sila lang nagbabayad ng tax? Pito yung anak ko nagtatrabaho lahat, nagkakatas ng tax yan. Ako, 35 years ako naging empleyado. Kinakatasagan ko ng tax. Bakit namimili lang kayo ng bibigyan ninyo ng ayuda? Akala nyo sisikat kayo sa pamigyan ninyo? Yung mga tao na katulad nyo lang siguro, na walang pakialam sa mga nangyayari ngayon sa ginagawa ninyo, yun ang napumula ninyo. Pero yung majority na Pilipino ngayon na nandito ngayon sa Itza na magtipon-tipon, hindi nyo kayo bulahin. Dahil alam na namin ang ginagawa ninyo. Gusto nyo makontrol ang buong gobyerno. Gusto nyo makontrol ang justice. Makontrol ninyo ang network ng mga mainstream media na tahimik na ngayon. Gusto nyo makontrol yung mga simbahan ng Katoliko na nahimik kayo ng mga pare, father. Magkano ba ang donation sa inyo diyan, Marcos? Medyo tahimik kayo Dati kayo yung unang-unang kritiko kay Marcos, tapos ngayon wala man lang kayo. Tandaan niyo po, padre, hindi ito labanan ng mga reliyon. Labanan to ng prinsipyo ng Pilipino kung anong kasi pagpatakbo ng gobyerno ngayon. Kaya nandito kami mga tao ngayon na nagpudipon sa EDSA.
Tandaan nyo, nanawagan kami sa lahat ng mga Kristiyano. Ha? Alam ko, iba-iba ang denominasyon ng Kristiyano. Iglesia ni Cristo, sumagot na. Nakipagsimpatiya na sa amin dito. Sa mga tao na nagreklamo ngayon sa pagpatakbo ng gobyerno ni Marcos. Nakiisa na dahil nakita nila kung anong mali ng gobyerno. Nanawagan ko sa ibang sekta o denominasyon. Alam ko wala kayong simpatiya sa ibang denominasyon. Wala kayong simpatiya kay Kibuloy. Ito, tingnan nyo ha, makinig kayo mga Kristiyano kung tawagin ha. Ang iniisip nyo kasi na wala kayong simpatiya kay Kibuloy dahil mali yung kanyang mga tinuturo sa kanyang mga membro. Ha? Iba ang reliyon ni Kibuloy, iba rin ang sa inyo. Yung sa inyo tama, hindi po. Kristiyano po tayong lahat. Tanda po ninyo ha. Tayong lahat po na tumatanggap kay Kristo na tagapagligtas natin, tinatawag na Kristiyano. Kasi alam naman natin yan, pag ikaw mananampalataya, ang unang-unang sinasabi ng Biblia, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish but shall have everlasting life. Ang sino man, Muslim ka man, Chinese ka man, Amerikano ka man, ano bang lahi ka, basta mananampalataya kay Kristo, tinatawag lang sa Kristiyano yan. Kaya tayong lahat kayo mananampalataya, tinatawag na Kristiyano. Hindi po tayo ibang relihiyon po, iba-iba lang ang turo. Huwag niyo sabihin ang turo sa inyo tama, ang kikibuloy mali, ang sa inyo tama. Wala namang itinuturo siguro yung mga yan, magkakaw ka di ba? Wala namang itinuturo yan na pumatay ka Ang tinuturo ng bawat leader sa simbahan bilang Kristiyano, tandaan niyo po mga mananampalataya ng Kristiyano, kaya hindi kayo nagpasimpatya sa amin dito dahil bawal sa inyo. Ito po, labanan po ito ng mabuti sa masama. Ang nilalabanan po namin dito ay ang masamang papuntang kapamalakan sa gobyerno ng Marcos. Ngayon, ganito yun. Tinatawagan natin tayo sa lahat ng mga Kristiyano. Tandaan niyo po, Pilipino po tayo lahat. At majority ng Pilipino, 80% po dyan ay mga Kristiyano. Isa lang po ang ating reliyon. Kristiyano po tayo lahat, regardless kung ano po ang inyong denominasyon. Yan ay isang branches lang yan sa Christianity. Wala po tayong pagkakaiba po. Turo at aral o doktrina lang ang pagkakaiba. Kaya kanya-kanya tayong simbahan. Pero hindi po tayo iba-iba ang reliyon. Kristiyano po tayo lahat. Kaya tinatawagan po kayo, mga Pilipino may malasakit sa ating bayan, sa ating bansa. Kung mayroon kayo mga malasakit sa iyong mga apo sa dating na panahon, tinatawagan namin kayo dito. Makisama sana kayo ngayon sa amin dito para pababain natin sa Marcos. Bakit po? Papayag ba kayo na dumating ang araw na hindi na sila dyan bababa sa Malacanang at sila nang mamahala sa ganitong pamamalakad? Hindi maganda ang halimbawa sa mga bata ngayon, sa mga bata ngayon, inasa natin maging leader pagdating sa panahon. Na pwede sila maging presidente, pwede sila maging pangulo ng ating bansa, yung mga tatalino mga bata nag-aral ngayon. Tapos makikita nila yung ginagawa dito mga Marcos ngayon sa Malacanang at sa mga kongresista. Pwede palang gawin yung ganito. Nasa democratic form of government tayo, tapos ang ginalulabas, parang authoritarian na tayo. Pag gusto ninyo, gagawin ninyo. Pag hindi nyo gusto, ipakukulong nyo yung mga tao at akusahan ninyo kung ano-ano. Alam nyo po, ito lang pag-uusap ko, ay may Marcos. Kung mayroong pagkatitira sa inyo ng kahihiyan, kunti lang. Kung natira pa sa inyong kahihiyan, please lang, advisean mo rin kapatid mo na bumaba na. Ngayon na, now na. Kasi, hindi kami aalis dito sa EDSA hanggang hindi bumaba si Marcos. Ngayon, kung may mga nasakit pa kayo sa kapwa Pilipino, majority ngayon nandito ngayon, hindi lang dito sa EDSA. Alam namin na sa iba't ibang bansa ngayon, galit na sa inyo. Mga OFW ngayon sila yung nagpapadala sa amin dito ng pagkain, suporta, tubig. Sila, dahil may simpatiya sila dito. Yan yung mga bumubuto sa inyo dito sa abroad ngayon. Mas dali nyo ng mabuti yan. Huwag nyo pilitin ang sarili ninyo na gusto pa kayo ng mga tao. Huwag nyo pilitin ang gusto ninyo manatili kayo. Kasi nasa democratic program rin tayo, mayroon tayong eleksyon. No? Mamimili ang tao, may karayang tao na mamimili kung sino kanila ibuboto. Ngayon kung hantayin nyo ito itintitiik, ano pang gagawin ninyo? Mamumunmod kayo ng pera, ayuda, AX, o ano pa yung isa na yung lintik na yun? Tupad. Para lang kayo babango sa mga tao na walang awareness ngayon, na walang pakialam sa mundo. Nanawagan ako sa mga tao ngayon dito na
bilib na bilib pa sa pagpatakbo ni Marcos sa Matamoros, ha? Tandaan nyo po, may mga anak kayo, may mga apo kayo. Tandaan nyo po, kung ganito po malakad ang ating gobyerno, ano lang mangyayari sa future natin ng mga anak, mga apo natin mangyayari. Diba? So pakiusap ko lang kami, kaya please lang. Alam ko na marami kayong mga kapag-anak ng mga Marcos, sumulong sa Aranita pa. Ha? Mababait. Alam ko maraming against ngayon sa gobyerno din ni Marcos na pinakita. At alam nila na si Bongbong Marcos na kapatid mo, Madam Amy, ay talagang gumagamit talaga yan ng droga. Hinihiling ng taong bayan, Bongbong Marcos. Hinihiling ng taong bayan na once and for all para ma-resolve yung problema ng trabahawin kang Presidente Bangag. Magpag-careful ka. Kung talagang totoo na ignorante ka sa droga na wala kang alam doon, huwag mong sagutin sa patawa-tawa lang. Ha? Magpa-careful ka para matapos na. Gusto ba tawagin ka palagi na hindi na Mr. President Marcos? Tatawagin ka ng mga tao na BBM Bangag? Gusto nyo ba yun? Hindi ba malaging kahiyan sa inyo yan, mga pamilya? Pakiusap namin sa inyo, no? Please lang, kung mayroon pa kayong kunting kahiyan, bababain mo na. Mga kamag-anak ng mga Marcos sumuli sa Aranita, please lang, alam ko kayo, nandiyan na kayo. No? Alam ko rin naman marami sa inyo, hindi gusto ginagawa kayo ng Bongbong Marcos ngayon. Bilang namumuno sa ating bansa dapat, advice sa nyo sa Marcos na pagbain na para hindi kayo madamay. Please lang, pakiusap namin mo mamayan. Kami rito po, ilang araw na po yung nandito ng mga tao, galing po sa Mindanao yung iba, galing po sa Visayas, galing po sa Cebu, kung saan nagagaling. Hindi ba kayo naawa niyan kung mayroon pang kunting malasakit sa Pilipino? Kaya kayo dyan nakaupo di ba? Dahil ang gusto ng mga tao na ang ibubuto nila upo dyan, may malasakit sa kapwa, may malasakit sa tao. Pangako ninyo magagandahin ang buhay ng mga Pilipino, yun ang aming inasahan. Pero ano nangyayari? Yun ang dahilan kung bakit kami nandito. Ngayon, tungkol kay Sara, mayroon kita doon sino yung isang congressman na puhugin pa, si Kong Jun, sabi Kong Jun ba yun? Konghon. Ha? Konghon. Konghon, hungang talaga yun, no? Ang sabi niya, itong kabuluhan na ito, hindi sana ito mangyayari kung hindi nag-ambisyon si Bibi Sara na maging presidente, gago ka talaga yun, no? Sino nagsimula ng mga kabuluhan ito? Hindi ba kayo? Siningil out niyo si Bibi Sara Naghanap kayo ng butas para ma-impeach si Bibi Sara para wala ng kalaban ng amo yung mga satanas na nandiyan sa Malacanang. Ikaw kung uhugin ka pa sa politiko Mayroon talaga ang tao pag napupulagan ng pera no? Nagiging demonyo Kaya kapag siya sabi ng Biblia for the love of money is the root of evil level. Kaya kayo lang dyan mga kumiso, pinagpumuna kayo ayon sa balita, 20 million ang pinabibigay sa inyo. Nagkano kayo nakapagpuntik na kayo ng mga resolution? May bonus pa kayo. Kaya ito si Castro na convicted, no? Wala sa lugar yung kanyang pagkakontempt doon kay Atty. Lopez, no? Nung makontempt na niya ngayon, hindi pa kontempt sa 5 days, ginawang 10 days. Kaya nagkita siya nakipag-fistbump doon sa isang kongresista, Kung babasahin ko yung mga sinasabi niya, mayroon naman akong bonus sa 10 million, nakapag-contempt ako. Kung hindi ka ba nung saksakan ng taga ka lang, Castro ka no? Ikaw ang convicted, ikaw dapat na makulong Yung isang abogado na wala namang ka-record, sumasagot lang na hindi mo gusto, hindi sa maayon sa inyong kagustuhan, ikaw contempt nyo kahit wala sa lugar. Ito, tinatawagan mo to sana si Marcos, Bakit hindi mo ipakulong yung convicted na yan dyan? Bakit ang Kongreso ngayon, tinatawag ko naman na honorable sila, no? Matawag mo ba na honorable yung Kongreso ngayon? Na ang kanilang mga resource person na papalit sa kanila ay galing sa Muntinlupa, mga kriminal, may mga convicted. Paano tatawagan honorable kayo, mga congressman? Dinungisan niyo ang Kongreso. Ang Kongreso hindi para sa inyo yan, para sa tao yan. Kaya, huwag na kayo magmaang-maangan, mga congressman. Okay? Kung mayroon pa kayong kunting kahiya, mga congressman, yung huwag kong ninyo, na kangaroo court, kung pwede ba, tigilan nyo na yan. Wala nang naniwala sa inyo. Masyado kayong halata. Masyado kayong halata na ang pinapanigan ninyo ay hindi tama. Napumulagan lang kayo sa pera. Mga walang hiya kayo ng mga congressman kayo na nandyan. Sinisingil out nyo si Bibi Sara. No? Wala nang naniwala sa inyo dyan sa Kongreso.
Kasi bakit? Halata kayo sa ginagawa ninyo. Na gusto nyo talaga, naghanap kayo ng butas. Wala kayo makikita butas kasi dito surada. BP kay Vice President Sara Duterte. Naghahanap kayo ng kung ano-anong ibubutas ninyo kay BP Sara. No? Kitang-kita naman eh. Halata na kayo eh. Masyado na kayong bias eh, di ba? Ikaw, sino itong komunisya sa babae na sa Batangas? Ito si Congresswoman Luistro. Ikaw isa ka pa eh. Abogado ka, di ba? Pero lumabas mismo sa bibig mo na ang asawa mo na kriminal na nang-rep ay aristuhin na ng mga pulis, tinago mo. Hindi ba bawal sa batas yan? Harboring of kriminal yan, di ba? May batas tayo na ganyan eh. Pag ikaw pumupumpok sa isang kriminal, ay ikaw ay may kaso ka. Nasa konstitusyon, kaya hindi ako bugado, alam ko, nag-aral din ako ng batas, yung criminology kasi dito ako eh. Restro, nakakahiya ka. Ikaw mismo nagsasabi, lumabas sa bibig mo, na ang asawa mo ng rep, at aristuhin na, tinago mo. Hindi ba harboring of criminal yan? Nakakahiya na kayo masyado. Yung mga kahiya niya mismo, lumalabas na mismo sa bibig ninyo. Kaya huwag na kayo mangbubula dyan. 125 million ni Sara Duterte, pinag-initan ninyo. Hindi nyo pinag-initan yung 4.5 billion ni Marcos, kung saan nyo dinala yung 4.5 billion na kumpitin pa niya. Ikaw sa Baluslos, tinanong ka lang ni Kairika at saka ni Dr. Loren kung paano mo gilastos yung 1.8 billion sa travel mo. Anong ginawa nyo? Tinanong lang kayo, wala namang karapatan na magtanong ngayon. Nasa authoritarian government ako tayo ngayon. Marcelo na, wala namang karapatan na magtanong ang tao sa inyo. Tinanong lang kayo yung taong bayan. Kasi pera ng taong bayan ang ginagasto nyo. 1.8 billion, hindi yung sinagot. Pinakulong nyo. Si Lorin Panoy at saka si Eric. Anong klase ng mga congressman kayo? Hindi ba kawalang yan yung ginagawa ninyo? Bakit kayo pakulong ng pakulong, kinukulong din nyo, pag hindi ka magustuhan, sagot, yes or no lang. So, ganyan ba? Bakit hindi nyo makayang i-contact si Pierre Rande nung nandiyan na umatin sa hearing ninyo? Kasi alam ninyo na hindi nyo kayang i-contact si President Duterte. Di ba? Namimili lang kayo ng tao i-contact ninyo. Dahil nandiyan na kayo nakaupo sa Kongreso, parang kayo na ang hari. Parang kayo na ang may karapatan sa lahat. Kung gusto nyo gagawin, magagawa. Hindi na kami kapangyarihan. Trillanes naman, si Trillanes. Ito si Trillanes, kung may ka-Trillanes. Ikaw Trillanes. Parang kang asong ulol, no? Kahit anong gagawin mo, kahit saan ka pupunta, milyon na lang yung trabahan mo, sigurado ka pa mananalo eh. Kaya ikaw siguro, barangay tanod ka lang, yung ka mananalo eh. No? Yung mga papilis na dinala mo doon sa Supreme Court, dati mo na ginawa ka Duterte yan, at hindi na papatunayan na yung mga sinasabi mo na mayroong pira si Duterte na milyon-milyon, amlak, kasi gusto mo talaga maputasin yung Duterte. Hindi naman umubra sa Korte yung Trillanes, tapos mapasok ka pa. Ngayon, sino ba nagpaplano rito sa lahat ng Trillanes? Wala ka na sa Congress eh, wala ka na sa Senado eh. Bakit nagdoon ka sa Senado? Bakit nagdoon ka sa Kongreso? Kitang-kita ka doon eh. Ibig sabihin, kailangan din sasabihin ng mga congressman, sa mga resource person, magkukonsay doon sa ginawa mong papilis. Kaya diniliktahan mo yon mga resource person o mga tanong ng mga congressman. Halata ka Trillanes eh, power grabber ka muna yata eh, Trillanes eh, asok ulong dyan eh, no? Bay, sinabihan naman, sinabi ng AMLAC na na peke. Sinabi na ng AMLAC peke. Ako, kinler na ng AMLAC yun, na mga dala mo papilis Trillanes sa mga peke yan, pero pinipilit mo pa rin. Alam mo, nung senador ka pa lang, hindi ka umubra yung mga patutsada mo eh. Ngayon pa nawala ka na sa mayor na nga lang tatakbuhan mo, baka di mo lalo di kalupan eh. Di ba? So huwag ka na pumapapil. Pareha lang kayo ni Dilima eh. Si Dilima, isa pa to eh. Ito, tungkol sa Dilima ha. Ikaw, nagpamalinis ka eh. Kaya nakalabas ka lang ngayon dahil kay Marcos. Bakit? Inilabas ka ng mga Marcos para gawin na attack doon nila. Yan ang kataan doon, Dilima. Kitang-kita ng ebidensya mo eh. Oh. Pupunta ka doon sa Muntinlupa, nakipagsayawan ka sa mga drug lord. Hindi ba? Tapos i-deny mo yan. Ang panahon na ikaw ang DOJ, anong ginawa mo? Nakipag-tuksakan ka lang doon sa mga drug lord sa Muntinlupa. Oh. Nagpamalinis ka pa eh. Ulti mong driver mo eh.
pinatusan mo eh. Sana, Dilima, no? Dilima, makinig ka. Binigyan ka ng pagkakataon na inilabas ka eh. Kung mayroon kang prinsipyo, dapat no, magkano kung ano man ang over nito ng mga bangag na ito na sa mga napupumarko sa isa para sa isa. Tapos ako tapos. Kung ako sa iyo, Mrs. Dilima, no? Mrs. may asawa na dahil na? Awan ko kung may asawa ko, maraming asawa ko eh. Kasi kahit sino pinapatusan eh. Ayaw mo, payo ko lang siya Dilima, no? Siguro mas matandang ako sa iyo ng konti. 73 na ako. Ayaw mo, ikaw. Ha? Ha? Dahil mo kasi Lisa Satanas eh. Kasi ang sabi nga ni Marlita eh, si Lisa Satanas, nagpagpagtakan doon sa isang page. Yung una daw, pinatay. Pangalawa na may baon mo kayo na issue ngayon eh. Patay na naman daw. Kasi nakapagtitakan sa Lisa. Ikaw naman Saba, alam mo, pagka isang tao kasi, na gumagamit ng droga, sexuality yan eh. Naghahanap yan palagi. Isa ka Dilima sa ganun. Ngayon sana, para hindi ka na sana maungkat yung mga kababuyan mo, mahihiya ka naman sa mga anak mo, mga anak ka naman siguro, di ba?